So para sa inyo, Attorney, airtight ang prosecution, ang case ng prosecution? Sobrang airtight, Pauline. So talagang tingin ko kaya nga ang ginagawa na lang ng defense is really to turn this into a political drama, no? Bakit kailangan sa korte na lang ng public opinion? Mga kotsero, alam nila na hopeless na sila kay Rodrigo Duterte. Alam nila na anytime pwede siyang makulong, number one, or mamatay sa kulungan dahil sa katandaan. So, wala na silang masyado kay Duterte. Hopeless na yan. Kung sino man yung nag-isip na ilaglag si Rodrigo Duterte sa ICC, naisip na niya yan. May nabasa ako na pinost ni former Senate President Juan Ponce Enrile. Hindi ko alam kung nakita nyo na. Pero, this is a very interesting post from JPE. Nagulat na legit. Parang, huh? Ganun. What a pathetic and ghastly irony. Those who allegedly committed unwarranted and violent acts of injustice are now drowning and gasping for justice. In their desperate distress, they grasped at straws for help and called for a widespread national prayer rallies to a God they called stupid. Uy, alam na natin kung sino to. They blame nearly everyone except themselves. Ayan yun. Sinisisi ang lahat. Sinisisi si Bongbong Marcos, sinisisi ang ICC, sinisisi ang lahat. Maliban sa sarili nila. O, kasalanan ng iba yan, maliban sa akin. Kasi hodang nag-utos ako na patayin ang mga drug pusher, drug addict, drug lord, kahit walang ebidensya. Kasalanan pala niya na ibang tao. Wala akong kasalanan. Sila lang. Hey, for their miseries which they themselves created because of their lust, arrogance, and hunger for power and pelf. They now claw for whatever support and sympathy and support they could muster to extricate themselves from the tight legal trap that they themselves dug for themselves. Karma, abracadabra, what a tragic miscalculation. Obvious na tao ang sumulat nito hindi to ChatGPT. Kasi may mga nauulit. Siguro nag-i-edit siya dun sa last paragraph. Ine-edit niya. Hindi natin alam kung sino yung nagtatype. Malamang yung assistant niya yung nagtatype or kung sino man yung nagtatype. Hindi niya na siguro naintindihan yung sinabi ni JPE. Pagkatapos ng PELF, pareho kami nag-stack up ang utak sa PELF. So, it is indeed a tight legal trap. At sila mismo ang gumawa na sa kanilang sarili. Bakit? Kasi nga, hubris. Oo, sobrang confidence na sila ay hindi tatamaan ng kanilang mga pagkakasala. I'm untouchable. I am the president. I am immune from suit. So kill, kill, kill. I am the president. I have the power of the police behind me. Kaya ko silang utusan. Kill, kill, kill. Shoot them dead. Take note kasalanan ho ito ni Digong. Yan nga, kaya nga sabi ni Enrile, they blame nearly everyone but except themselves for the miseries which they themselves created. Ngayon, mga kotsero, kahapon may pinapanood kong balita. Meron pong in-interview na ICC accredited lawyer dito sa Pilipinas. Anong sinabi niya? Sabi niya, sure ball, matatalo si Digong. Sure ball. This is his legal opinion. So in your opinion, attorney, even with the caliber of a great defense lawyer, a good defense lawyer in Nicholas Kaufman, mahirap pa rin kalabanin yung sariling statements ng accused na si Mr. Duterte in this case. Tama yun, no? Tama yun, Pauline. And in addition to the statements, talaga namang malakas yung ebidensya na may mga patayan talaga nangyari and may involvement ang mga police. Right. And there would be insider witnesses that these were actually planned at the highest echelon of the government, meaning the presidency and yung lahat na nakapaligid sa kanya. But I already know, itong si Attorney Kaufman, he represented the former Vice President of Congo, si Vice President Bemba. He was convicted, but eventually, they were able to secure an overturning. So, kumbaga, na-acquit po siya. Kasi hindi naman daw na-establish, kumbaga, yung role niya or he couldn't take responsibility for the actions of his men. Could that be used as well as an argument for former President Duterte na hindi ma-establish na siya talaga yung, kumbaga, yung may sala nitong lahat ng extrajudicial killings or crimes against humanity? Dun sa kasong yun, Pauline, walang kagaya ng ebidensya na meron tayo dito na si Pangulong Duterte mismo nagsasabi na ako ang may responsibilidad na he was even admitting as early as when he was a mayor, no, that he was giving rewards, no, to the police and that he was issuing orders for the liquidation of drug personalities, no.
So, yung elemento na wala dun sa previous kaso sa Africa, napakaraming ebidensya ng elemento linking the participation and the masterminding of Mr. Duterte in the killings that happened in our country. So para sa inyo, Attorney, airtight ang prosecution, ang case ng prosecution? Sobrang airtight, Pauline. So talagang tingin ko kaya nga Sure, ang ginagawa na lang ng defense is really to turn this into a political drama, no? So court of public opinion na lang yung kanilang pinagdudulugan ng kanilang mga reklamo, hindi na actually yung sa ICC. Ginagamit na lang nilang political stage yung ICC. Bakit kailangan sa korte na lang ng public opinion? Mga kotsero, alam nila na hopeless na sila kay Rodrigo Duterte. Alam nila na anytime pwede siyang makulong, number one, or mamatay sa kulungan dahil sa katandaan. So, wala na silang masyado kay Duterte. Hopeless na yan. Kung sino man yung nag-isip na ilaglag si Rodrigo Duterte sa ICC, naisip na niya yan. So, anong gagawin nila? They'll just take advantage na si Rodrigo Duterte ay nakapiit at gagawin siyang biktima for their own benefit para sila ang maluklok sa posisyon. Unless si Rodrigo Duterte is a willing participant. Ibig sabihin, pumayag siya. Sige, susuko ako, magpapa-aresto ako sa ICC, sa Interpol, kayo na bahala. Matanda na ako, mamamatay na ako, wala na akong pakialam. Papa-aresto na lang ako. Doon ako sa ICC, komportable naman doon, may kama, may TV, nakakain ako 3 beses ang araw, walang problema. Maalagaan ng health ko, walang gasto sa inyo. Doon na lang ako sa ICC. Gamitin nyo ang aking pagkakakulong para maluklok sa posisyon yung anak ko at kayo ay manalo sa eleksyon. Pwedeng ganun. It just makes sense eh. It's for political survival. Kung ganito na, tulad na sinasabi ni attorney Butuyan, na airtight yung kaso, na wala ng laban, makukulong at makukulong. Kung totoo. At yun talaga ang mangyayari. O di pinlano na nila yan. Magnininoy ako. Doon ako sa ICC. Bahala na kayo dito sa Pilipinas. Ipanalo nyo yung mga eleksyon dito sa Pilipinas. Doon na lang ako. At least ako, komportable ako doon. Wala na kayong gasto sa akin. Hindi nyo na ako aalagaan. Si ICC na ang bahala sa akin. Pag namatay ako, pwede nyo gamitin pagkamatay ko sa ICC. Kaya nga sabi ko sa inyo kagabi, it is weird. It is unusual na yung galit ni Sara Duterte kay Zulaika Lopez ay hindi pareho sa galit na ipinakita niya dito sa ICC arrest. Mas malaki to eh. Tsaka mas malapit sa pamilya to eh. Mas malapit sa dugo to eh. Tatay mo yan eh. Pero hindi ka nag-react. So, may mataas na posibilidad na, again, we're just speculating. Oo, may mataas na posibilidad na baka pinlano talaga nila to bilang last ditch effort. Wala na. Last na to. Okay. Per attorney, nabanggit nyo nga, right now, while waiting for the confirmation of charges in September, what the defense team can do is question the jurisdiction. Sa ICC po yan. Pero dito po sa bansa natin, sa Pilipinas, can the Duterte allies still do anything with the Supreme Court? And can the Supreme Court actually rule over over international law, in this case, ICC? Wala nang jurisdiction yung Supreme Court natin, no? Dahil unang-una, wala siyang mandato na manduhan yung ICC na ibalik niyo si Mr. Duterte sa Pilipinas. Walang ganung jurisdiction ang ating Supreme Court, no? Pangalawa, wala na yung subject ng habeas corpus na final nila dahil nasa labas na ng Pilipinas. Ang ating Korte Suprema may jurisdiction lamang within the boundaries of our national jurisdiction. So talagang magiging mutin academic na yung kasong yun. Well, attorney, ayun na nga po, ang Office of the Solicitor General actually recused itself from representing the government dun sa petition for habeas corpus na ipinail ng Duterte children. For you, attorney, I mean, what does that say? You have the OSG refusing to represent the respondents. In this case, yung the DOJ, the police, SILG. Ano pong masasabi niyo doon? At hindi ko talaga maintindihan yung puntong yan ng ating gobyerno, no? It does one thing, it says one thing and it does another thing. Kagaya ng sinasabi nila na hindi nila recognize ang ICC, but they complied with the arrest warrant naman, no? Tapos sasabihin nila ngayon na hindi sila makikialam sa Supreme Court sa kaso, sila yung action ng government itself ang in question, no? So parang sumusuko na lang sila na na yung
kampo ni President Duterte magsasabi na mali yung ginawa ng gobyerno, tapos sasabihin ng gobyerno, silent kami dyan. Parang talagang napagtataka talaga. According to Attorney Butuyan, wala na. Tapos na ang boxing. Wala na tayo pag-uusapan. At mga kutsero, this just reinforces the point of former Senate President Juan Ponce Enrile. They blame nearly everyone else except themselves for their miseries which they themselves created. Sana po tumatak sa utak ng mga sa majority na lang ng Pilipino, lalo sa mga independent na nakakaramdam pa rin ng awa para kay Rodrigo Duterte. Sana po maisip niyo, at sana po habang iniisip niyo siya, pasalamatan niyo po ang Panginoon na hindi siya nangyari sa inyo. Dahil may mga kilala po ako, nangyari yun sa kanya. Yung tokhang. Dahil kung nangyari ho yan sa inyo, malamang sa malamang, at maririnig niyo yung balita ngayon na ginagawang biktima si Rodrigo Duterte, malamang sa malamang, isa kayo sa magagalit.